Ito, medyo malalim na konti. At doon, yung kanilang hinukay. Panahon pa raw ng mga Kastila ito na ginawa tong daanan ito. Kaya kuya, totoo ba na daanan noon ito nung panahon ng mga Kastila daanan? So ito, yan ba natibag na yan? Ito pala talagang kalsada na ito, lumang-luma na ito. Pagkagabi ba, balita ko sabi nila parang may mga naglalakad-lakad daw din pagkagabi daw nagitang gabi. Yung kanilang hinukay, malalim na rin yan. Tara guys, samahan niyo ako sa aking adventure ngayon at nais kong balikan muli yung aking pinuntahan doon sa may banda roon na yung pinagminahan nila at saka yung daan ng lumang daanan na nung panahon pa ng mga Kastila ay nandito pala sa lugar na ito guys. Kaya tara, samahan niyo ako. Kung dati ay ang aking mga huling video ay patungkol sa mga adventure o mga event sa Baguio City, iba naman itong ating pupuntahan, babalikan naman natin itong aking mga adventure at saka mga exploration ko dito sa pag-explore ko dito sa lugar na ito guys, sapagkat hindi lang lahat na aking video na ginagawa ay patungkol lamang sa mga patungkol sa mga kaganapan ng Baguio City. Iba naman ito guys, gagawin natin babalik tayo sa pag-adventure guys, sa katulad ng travel vlog, travel video. At muli yung nais ko sanang bisitahin ninyo ang aking mga vlog doon sa aking isang channel, sa aking second channel na Rick Adventure Explorer TV, sapagkat yun ang second channel ko guys. So, tara, samahan niyo ko guys, tara punta tayo doon sa lugar na yun. Sapagkat balitado kasi guys sa lugar na ito ay dito ay isang daw ito ng panahon na ito ay isang isang patag lang daw na lugar yan noon, pero dahil sa nanirahan noon dito ang mga Kastila ay naging bundok ito, ginawa nilang bundok ito. At balitado na may mga dito, may mga ihinukay nila na kayamanan sa area to. Kaya mamaya puntahan natin yung kanilang mga hinukay at titignan natin kung ano na itsura niya ngayon, sapagkat patulad dyan guys mga hinukay nila yan dati yan, dati yan patag naman daw yan, pero naging bundok, ginawa nilang bundok ng panahon ng Kastila ito. Kaya ang kwento dito, muli nilang ipinabuldoser, kaya naman naging ganito ang itsura niya ngayon. Maraming mga leader akong tawagin itong mga ito. Kaya galugarin natin itong mga lugar na ito guys. Lakad tayo dito sapagkat medyo mahirap lumakad dito. At yung mga kasama ko doon na aking dadaanan. Sapagkat kakaiba guys ang itsura ng mga dito, lupain dito, may mga ganyan siya At dahil na rin sa kalumahan ng kalsadang ito, dahil panahon pa nga nung Kastila itong kalsada na itong nagawa, kaya nagkanabitak-bitak na guys na ganito ganyan ang itsura itong kalsada na ito. At ibang parte nagmistulang graba na nga lang siya. Ito yung mga semento na sa katagalan ng panahon ay kinain na ng tubig. Yan ang itsura niya. At itong bundok na ito, hindi natin alam na baka nandyan lang mga hinukay ng mga Kastila na kayamanan guys. Patayin sa kasaysayan guys, itong lumang daan na ito ay ito yung daanan noon na patungo sa Baguio. Ito yung lumang daan na, dating daanan na patungo sa Baguio, sapagkat doon sa lugar na yun ay may tulay doon na luma guys. Dahil inuulit, panahon pa raw ng mga Kastila ito na ginawa tong daanan ito. Pero dahil sa katagalan ng panahon, dahil nga dito naglalagay ng mga Kastila ng panahon doon na yun, kaya naman naging ganito na lang ay itsura niya. Wala nang dumadaan dito kundi yung mga residente lang sa mga malapit na area dito ang mga dumadaan dito. Ganyan ang mga itsura ng kabundukan dito guys. Masukal yung area na yan. Yan, ganyan naman yan, pakyat yung area na yan. Nakapagtataka nga naman guys kung itong taas ng bundok na ito na sinasabi nilang dati raw patag ito, itong itong bundok na ito. Pero nung nagkuta o nanirahan o naglagi ang mga Kastila dito ay tinabunan daw nila yan nung panahon nila. Kaya nakakamangha. Dahil ang taas-taas na bundok ito, tinabunan nila. Alam naman din natin ang mga sikap ng mga mga Espanyol ng panahon na yun. Kaya ating kalugarin itong area ito para makita natin ang kabuuhan itong lugar na ito, itong Sitio Katayagan. Kaya kung tawagin nila dito. Tulad nito, itong natapyas na, siguro malapad noon itong kalsada na ito, pero ito nga unti-unti nang natapyas dahil sa tagal na rin. Kaya ganyan na itsura niya guys. Ayan
Imagine o ganyan o. Taas na ito. Magmula dyan guys, mataas siya o. Na paano naman nila itinambak yan. Sa taas na yan. Darating ang araw siguro sa katagalan na matitibag din yan eh. O. Patignan naman natin dito sa banda na to. Ayun, nakapakataas na to guys. Wala na. Naubos na. Nakakatakot na rin lumapit dito. Sapagkat pinagbasurahan na nila dyan o. O yan o. Ibig sabihin ganyan pala kalapad noon. Kalasada na yan. O. Doon. Ang pinanggalingan ng kalsada na diretso sa Baguio noong araw. May aso. Ganyan na guys ang itsura ngayon dito sa gilid na yan na sinasabi ko. Meron din palang bahay dito sa tabi ng kalsada na to. At ito si Kuya. Kuya, totoo ba na daanan noon ito nung panahon ng mga Kastila? Daanan ng ano ito? Daanan ng mga bases ba? Maraming bus na dumadaan dito? Tulad ng mga ano yung mga bus na bumibiyahe papuntang Baguio noon? Dito rin, di lahat. Yung mga Philippine Rabbit, Times Transit. Dito rin, lahat dito. Bago lang naman doon. Ay bago lang ba yun? So ito yan ba natibag na yan? Natibag ba yan o binuldoser nila yan para lumawak? Natibag yan. Tapos nung nandito, binundusan. Ay binuldoser nila. Binundusan. Natatandaan mo ba kuya kung gaano kalawak yung kalsada na yun noon na yung di ba natibag na dyan sa may aso na yan? Nung natibag pa dyan sa may aso na yan, gaano kalapad dyan noon yung kalsada na yan? Hanggang doon ba sa may lagpas pa ng aso? Hanggang dito pa sa gilid na to? Yan lang, paragat. Ay dyan lang yan. Pero dito hindi yung bangin noon. Ay hindi pa nabangin noon ito. So ano pa yan? Parang ganyan pa yan noon. Parang ganyan pa yan noon. May tsura dyan na malayo pa yung bangin niya noon. Pero sa katagalan, ibig sabihin pala pagka bumahay ang ilog na yan, pag bumahay ang ilog na unti-unting kinakain ng lupa na yan. Kaya naibos. Ay na ano siya, na ubos sa mga kalakasan ng ragasan ng tubig ng panahon na yun. So ito pala talagang kalsada na ito, lumang-luma na ito. Lupa na ito. Okay. Panahon pa ng hapon. Hapon at saka Kastila daw yan. Ano bang nauna, Kastila o Hapon? Kastila daw atang nauna, di ba? Parehas ko. Magkakasunod lang naman yung mayonata, no? Pero pagka ano ba, pagka gabi ba, balita ko sabi nila parang may mga naglalakad-lakad daw dyan pagka gabi daw, nagit ng gabi. I mean, ano ka, meron kang... Meron na, pero hindi ako natama. Ay, meron kang ano, meron kang... Hindi ko nakita, kaya lang may... May mga... Umaga. Parang nag-aaral. Parang umuugong. Parang dumadaing, parang gumaganon. O, kita nyo naman guys, sa katagalan pala itong ano na to, itong kalsada na ito. Siyempre panahon pa ng Kastila at Hapon dito sa area na to. Kaya naman siguro maraming mga kaluluwa ng ano dito, mga naiwan, mga Kastila siguro yung mga yun. Kaya naman daw sabi ni Kuya na may mga nagpaparamdam daw dito sa lugar, ano na itong kalsada ito. Imagine ba naman sa kalumahan nito guys, nadaanan pa pala ng mga truck lahat na sasakyan Kuya dito nung dumadaan. Ay, may mga bases. Guys. Sige Kuya, salamat sa interview Kuya. Okay. At doon naman guys yung bagong kalsada ngayon na ipinalit nila dito sa kalsada na ito. Dahil sa kalumaan na to, yun ang ipinalit nila ngayon na bagong kalsada na hindi pa ganun katagal yung kalsada na yun. Magmula doon sa bahay na yun na aking na-interview. Ito yung karugtong niya guys. Itong kalsada na sinasabi nilang luma. Dating kalugarin pa rin. Sapagkat may tulay doon. Pero mukhang mahirap pumunta doon sa tulay na yun guys. Pero tingnan natin kung paano. So ito pala yun guys. Tingnan nyo naman. Naputol na. Naputol na yan, ano na yan. Naputol na yung kalsada na yan. At yung seryang yon, hindi na pwedeng pumunta dyan. Yung mga nagtatrabaho na lang ang pupunta dyan. Sapagkat ginagawa nila yung kalsada na yan para maging karugtong na bagong kalsada na kanilang ginagawa. Yung mga yun, may mga nagtatrabaho. Yan.
guys. At ating puntahan kung saan yung kanilang pinaghukayang banda. Punta tayo dito. At ito na, nakita ko na yung yung kanilang hinukay. Kaya tignan natin kung anong maitsura niya. May butas dyan sapagkat papunta roon yung ibang hinukay nila malalim sa bundok to guys. Yung itsura ng mga bundukan dito, ganyan. Tignan natin dito sa may bandang binutas nila na yan. Lapitan natin. Ito, medyo malalim na, konti. Bagamat meron silang sinimulan dyan sa banda diyan. Pero aywan kung bakit hindi na tinuloy. Hindi ako makapunta dyan guys, banda diyan, dahil wala akong gamit upang punta niyan dahil masukal yung lugar na yan. Matitibag. At doon, yung kanilang hinukay. Malalim na rin yan. Ganyan ang itsura niya. At isang gabi kasi na ako'y napadaan dito na natulog sa gilid ng bundok na yan. May nakita akong dalawang mata. Kung hindi ko ma-describe kung ano yung itsura ng isang mata na yun, na malaki na laki ng palad. Ang mata na yun. Na isa lang pumipikit-pikit tapos biglang nawawala guys. At na siya. Pangalawang beses ko na kasi pumunta rito. Noong una kong punta rito, may tubig pa yan. Pero sarado naman na yung butas na yun sapagkat sabi ng mga nagsabi sa akin dito, yung mga nakausap ko na taga rito, sabi nila na malalim na raw yung butas na yan. Abot na raw ata na nasa 100 meters na yan. Lalim na yan. Pero nagsarado naman na wala na. Dati may tubig yan at saka nangunguha pa nga ng palakado. Dati yung nakita ko na nagpunta dyan guys. Pero sarado na siya. Hindi ko lang alam kung may nakuha sila dito o wala. May itsura niya mga pila kung tawagin nila yan ganyan yung mga na yan, formation ng bundok. Bagamat wala akong balita, pero naman na gano'n doon, nagtayo-tayo ng mga nila. Kubo-kubo siguro naman nagkukainan ng mga yan. So hanggang dito lang guys itong aking video. Tabangan nyo pa ang aking mga susunod pa ng mga adventure na aking mga pupuntahan guys. At pakibisita nyo muli ang aking channel doon sa Rick Adventure Explorer TV sapagkat yun ang second channel ko na mga adventure din na aking mga napuntahan. Okay, bye. Thank you for watching.